For today's video ay nagluto ako ng sulabay na niluluto ni Ina Kulay tuwing sumasapit ang Eid. Bago simulan magluto ng sulabay ay magsasangak muna ako nitong kinudkod na niyog. Sa tanang buhay ko is ngayon lang ako makakapagluto ng sulabay. At sa totoo lang kinakabahan ako ng a little bit pa kasi pumalpak ako. Nag-request kasi si ama na magluto daw ako ng sulabay at bilang isang masunuring anak ayun pumayag naman ako. Bali itutos lang natin itong niyog hanggang sa mag-brown, wag lang natin hayaang masunog. Bago nga pala itos itong niyog kanina nakamonitor muna kami kanina sa radyo if matutuloy ba ang Eid al-Fitr bukas. Nung nalaman namin na tuloy ang Eid bukas saka ko palang sinimulang lutuin itong niyog. Nang maging ganito na yung itsura ng niyog hinango ko na rin yan. Tapos ito namang bigas na gagawin kong salabay, di ako na-inform na kailangan pala ito ibabagad sa tubig bago gilingin. Kaya ang ginawa ko tinunong ko na lang ito sa tubig. Para naman kahit papano masakses itong gagawin ko. Bali 2 kilo nga pala itong pinagiling ko sa brother ko na bigas. Bali hindi ko lahat nilagyan ng tubig itong giling na bigas. Nagtira lang ako ng 2 baso na gagamitin ko mamaya na pampalapot. Para lang tayong gagawa dito ng pancake, yun nga lang ay wala itong lasa. Tutunan ko naman dito sa giniling na bigas ay tinatansya ko lang, sinisigurado ko lang na hindi sumubra yung mailagay kong na tubig. So na naman igagawa na tayo ng apang pero walang lasang version. Pinainit ko muna itong kawali bago ko nilagyan ng kaunting mantika para hindi dumikit ng malala itong gagawin nating apang. Nagsandok lang ako ng tinunan natin giniling na bigas. Sa una ay 2 scoop lang. Tapos ayun tinakpan ko na saglit. Madali lang naman tong lutuin. Nung sa tingin ko ay luto na ay hinango ko na rin yan agad. Nagpahid na rin ako ng mantika dito sa kawali. Nagsandok na rin ako ulit nitong mixture pero this time nilakihan ko na. Kaya nung nauna tinakpan ko muna yun. Sa tingin ko naman ay naluto na yan ay hinango ko na rin yan agad. Bali ito nga pala yung natapos kong apang mag 11 PM nang natapos ako. Bali bukas ko na yan lulutuin dahil matutulog na ang simpleng manusyang tulad ko. Fast forward kinabukasan naman ay maga kaming pumuntang buong pamilya sa masjid upang magkutba ng Eid al-Fitr. Dahil maga kaming pumunta ng masjid ay yung ibang mga kasamahan naming babae hindi pa dumarating ng mga oras na yan. Alas 8 na makauwi kami ng bahay. Pagka-uwi namin ay linutor ko na rin agad itong sulabay. Ay una ay hiniwak ko muna itong sulabay sa maliliit na parte. Yun kasi ang request ni ama. Sa pagluluto kasi ng sulabay ay kailangan muna natin hiwain itong mga apang. Hindi naman kasi pwedeng lutuin yan na ganyan na lang na buo. So yun nga pagkatapos ko mahiwa lahat ng ginawa kong apang ay transfer ko muna dito sa malaki naming kaldero. Nilagay ko na rin itong pangalawang biga ng gata ng niyog. Nag-add na rin ako dyan ng sugar. Gimix-mix ko lang yan at hihintayin ko lang yan kumulo mamaya. Sunod naman ay itong natitirang giniling na bigas ay tinuno ko muna yan dahil gagamitin natin yan mamaya na pampalapot ng ating sulabay. Pakunti-kunti lang yung nilalagay kong tubig para hindi masobrahan sa tubig. Ang mahalaga lang naman matunaw yan kahit papano dahil ihalo naman natin yan mamaya dun sa niluluto natin. Pan ko muna yan para hindi madapuan ng langaw. At this moment ay kumukulo na rin itong niluluto natin at pwede nating i-add yung tinusta nating niyog. Pakunting-kunti lang muna at dahan-dahan nating haluin. Nag-add ulit ako ng sugar dahil nung tinikman ko ay kinulang sa tamis. Sunod naman ay dahan-dahan kong binuhos yung tinunaw ko kanina na giniling na bigas. Tuloy-tuloy lang yung paghalo ko upang maiwasan mamuo ito at para na rin hindi masunog sa ilalim itong niluluto nating sulabay. Maya-maya lang ng konti ay nilagay ko na rin itong kakanggata ng niyog. Siyempre imimix natin yan ng tuloy-tuloy. Maglalagay rin sana kami ng durian kaso wala kaming nabiling durian. Hinaan ko lang yung kumulo ng 10 minutes. Mahina kasi yung apoy nitong lutuan namin kaya mahina rin yung pagkakakulo nitong niluluto ko. Pagkatapos ay hinango ko na rin yan agad. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.